Tsaka yung tambucho natin guys, yung JVT natin, naka mid setting lang tayo. Mas parang lumutong siya. Katulad ko, iba-iba tayo ng gusto sa mga motor natin guys eh. Kung gusto nyo talaga na mas mabilis, syempre, ang recommended dyan guys, magpa-set up kayo ng makina. Yan, what's up guys? Welcome back mga boss dito sa ating YouTube channel. So, itong video natin guys, continuation to nung last video natin na nagpalit tayo ng center spring, clutch spring at flyball dito sa ating NMAX V2 dahil nga nag JVT version 3 adjustable tayo. So ngayon guys, nandito na ako sa San Fernando, dito na ako nakapag-umpisa ng vlog. So iti-test ride natin to guys kasi no last video natin hindi natin siya masyadong na-test ride. So ngayon guys, masusubok natin kung anong naging pagkakaiba nung stock sa mga springs na pinalitan ko tsaka flyball. So tara guys, i-ride na natin itong ating NMAX V2. So tara guys, let's go. So ang pinakauna kong napansin guys nung nagpalit tayo ng 1,200 na center spring tsaka clutch spring at 11 straight grams na flyball, yung RPM niya guys talagang tumaas. So dati kasi kapag pa-take off ka pa lang, aarangkada ka pa lang, igagas mo lang siya ng konti, aalis na siya kaagad. So ito guys, kailangan mo muna siyang pihitin ng konti talaga yung silinyador bago siya umalis. So mataas yung RPM guys bago lumakad yung motor natin. So ang kagandahan nun guys, mas lumalabas yung boses ng ating JVT. So mas gumaganda yung tunog guys. At ano pansin ko, kahit konti, nagkaroon siya ng backtone. So dati kasi guys, kapag binitawan mo yung silinyador, wala talaga siyang backtone, no? So ngayon guys, nagkaroon siya ng backtone at napakagandang pakinggan ng JVT. Napaka-traffic. Okay naman siya guys, mas maganda siyang gamitin ngayon kaysa sa stock yung mga springs niya. At ang napansin ko guys, no, mas lumakas talaga yung arangkada ngayon nitong ating NMAX. Ayan guys, oh, tsaka yung tambucho natin guys, yung JVT natin, naka mid setting lang tayo. Mas parang mas parang lumutong siya. So dati kasi parang yung tunog niya guys, kalmado lang eh. Ngayon dahil medyo matigas na yung mga springs natin, mas naging parang aggressive yung pagdadrive mo kapag ka naka springs na yung mga ano mo. So mas naging aggressive guys yung NMAX natin ngayong nakapanggilid siya. So soon guys, no, magpapalit tayo ng isang set ng CVT. So iniisip ko kung ano ilalagay natin, JVT or RS8 o kung ano pang makita natin guys. Ako kasi guys, sa pagmumotor ko, madami na din akong naging motor like NMAX. Ito nga NMAX, Honda Click ngayon yung bago natin. Meron din tayong ano dati, MIUI, Mio Sporty. So ako guys, kapag nagkakamotor ako, gusto ko sinusulit ko guys yung mga pyesa niya katulad ng pulley, yung pulley set, drive pace. Bago ko yung palitan guys, gusto ko sulit na sulit muna. So para sinusulit natin yung pagiging stock ng motor. Tapos kapag kailangan na talagang palitan, doon tayo mag-upgrade ng aftermarket na CVT. Katulad nga nung sinabi ko na RS8 o kaya naman JVT. Pero kung naka JVT pipe kayo guys na adjustable, so mas recommended talaga, lalo na kung hindi kayo nagpa-remap, mas recommended talaga guys kung magsiset kayo ng panggilid para lumabas yung full potential ng pipe natin. So ako dahil naka JVT pipe na tayo, so talagang binalak ko guys na mag-set ng panggilid. Kaya lang sinusulit ko muna yung mga stock parts na ito para naman hindi masayang. Kasi kapag nag-upgrade ka na guys, sigurado hindi mo nagagamitin yun eh. Hindi mo na ibabalik yun. So mas maganda sulitin muna natin. Nung stock panggilid pa tayo mga boss, ang natatop speed ko talaga dito sa NMAX ko, maabot siya ng 120 hanggang 121. Ngayon guys, hindi ko pa siya natitesting eh.
Hindi ko alam kung mas mabilis siya bang makukuha yung 0 to 100 or mas lalagpas pa siya dun sa dati niyang top speed. Pero yung ano guys, makukuha niya ngayong naka springs na tayo. Feeling ko mas makukuha niya mas mabilis yung 0 to 100 natin, dahil nga mas naging aggressive yung motor natin dahil sa mga springs na nilagay natin. Iba tayo ng gusto sa mga motor natin guys eh. Yung iba gusto nila kalma lang, sakto lang, yung katulad ng stock. Yung iba naman gusto nila humihiyaw talaga yung motor at mabilis yung arangkada, yung dulo, yung mga ganon. So kung gusto nyo talaga na mas mabilis, syempre ang recommended dyan guys, magpa-set up kayo ng makina. Gawin yung 200cc, ganon, pwede naman yun. Pero kung gusto nyo na stock lang yung makina pero gusto nyo mas bumilis yung motor ninyo, pwede na kayo mag-upgrade guys ng CVT. Pero hindi naman ganun kalakas talaga yung ibibigay guys ng CVT. Pero I'm sure madadagdagan niya yung speed ng motor natin at maibibigay niya yung takbo ng gusto ng rider. Katulad ng malakas yung RPM. Yung iba gusto umihiyaw muna yung motor bago umalis para madinig talaga yung JVT. Kasi alam naman natin guys, yung JVT compare natin sa ibang tambucho, maganda talaga yung quality at medyo mataas din yung price niya guys compare natin sa mga katulad ng chicken pipe, mga ganon. So mas gusto natin na talagang mailalabas natin yung full potential ng tambucho natin. So ako guys as of now naka mid setting lang tayo. Ayoko kasi masyado naka full open guys. Tinry ko siya nung minsan, masyado siya maingay. Hindi ko alam kung nakakabala na ba yun o. Kaya ang ginawa ko guys, nilagay ko siya sa mid setting. Pero malutong pa din guys, kasi nga yung motor natin parang naging malakas yung RPM niya, kaya yung pipe talagang lumutong. Hindi naman natin siya pwedeng i-full close kasi pwede naman, kaya lang parang mawawalan ng power yung motor natin guys So sakto na siguro yung mid setting. Abangan nyo na lang mga boss kapag magpapalit na tayo ng full CVT set, para may idea kayo guys kung anong gusto nyong, kung anong pwede nyong ilagay sa mga NMAX ninyo o kahit anong scooter pa yan. Mas masarap talagang gamitin guys yung scooter o motor na naka-upgrade yung CVT kaysa sa stock. Kasi yung stock para lang namamasyal parang yung motor chill lang, kalmado lang. Ito guys, talagang mag-e-enjoy ka lalo na kapag mataas yung RPM. Kapag kasi naka CVT set ka na guys, tapos medyo mataas yung RPM ng mga springs na nilagay mo, pagka aarangkada ka, talagang hihiyaw muna yung motor guys. So parang nakaka-satisfied siyang gamitin. Tapos biglang aalis yung motor mo ng mabilis na ganyan. Kaya yung iba talagang full CVT set talaga yung ginagawa Lumakas nga mga boss yung arangkada niya dahil sa mga springs na nilagay natin, tsaka yung flyball, tsaka yung pipe lumutong guys mas lumutong talaga. Sa susunod na mag-upgrade tayo mga boss ng CVT natin, so i-full set na natin siya, full CVT set. Tapos ang ilalagay kong center spring is 1500 RPM. Tapos yung clutch spring naman mananatili siya guys sa 1200 RPM. Tapos siguro yung flyball natin i-combination natin siya, gagawin natin siyang 10-11. So yun ang naisip ko mga bossing, kasi etong pares na 1200 RPM all goods naman, pero parang kulang pa siya guys Feeling ko mas may ilalakas pa yung CVT natin para mas mailabas ng maayos yung potential na itong ating JVT Pipe version 3. Lutong pakinggan nyo guys. Mid setting pa lang yan mga boss.
Ayun lang, sira yung kalsada guys. Masarap bombahin ng JVT guys, no? Kapag maganda yung RPM ng motor mo. Kasi kapag walang RPM masyado yung motor mo guys, hindi mo ilalabas yung ganyan tunog sa JVT eh. Tsaka yung backtone. Off-road gaming. Dito tayo sa side. Opya. Grabe, napa-off-road pa yung NMAX natin guys. Siya nga pala guys, kasama natin yung Raider natin sa likod. Yung Raider natin guys, oh. Mukhang di natin mahabol yung Raider ah. Patakbo na siya ng 90 oh. Napakalutong ng JVT ngayon guys. So mas na-excite akong mag-set pa guys ng CVT natin, yung full set. Sa tingin ko mas talagang lalabas yung tunay na tunog ng JVT eh. Pero sabi nila guys, mas maganda daw yung tunog ng JVT kapag ka nagpa-remap ka. Lalabas daw talaga yung full potential. Di ko alam guys ha. Ako kasi ayoko magpa-remap eh. Pero sa mga nagpa-remap na dyan guys, comment naman kayo down below sa ating comment section kung ano yung magandang experience nyo sa JVT version 3 nung nagpa-remap kayo guys. Para naman may idea tayong lahat at yung mga iba pa nating viewers, mga bossing. Malay nyo ako din, magpa-remap din ako kapag maganda talaga yung mga reviews ng mga natin, mga nag-comment dyan sa baba. So ito yung pipe natin guys. Tignan nyo. Mid setting lang yan mga boss, no? Try kong parinig sa inyo. All goods guys. Umihikot din yun, no? So tara guys. So ayan guys, no? Ang masasabi ko lang kapag nag JVT pipe kayo, so mas maganda kapag magsiset kayo guys ng panggilid para ma-enjoy nyo mga bossing yung pipe ng JVT. Kasi yung mga spring guys medyo wala pa yun eh, wala pa talaga yun eh. Pero kapag nag aftermarket na kayo, like yung mga naka degree katulad ng RS8, yung mga ganon, tapos kaya JVT ganyan, mas all goods guys, mas magiging maganda yung takbo ng mga motor ninyo. At sa mga nagtatanong pala guys, napakadami nagtatanong sa akin kung kailangan ba talagang magpa-remap kapag nag-pipe ka like JVT. So actually mga boss, hindi ko din talaga alam eh. Napakadami ko din kasi nababasa na kailangan daw magpa-remap. Yung iba naman basta Yamaha brand daw yung motor mo kahit hindi na daw. So ako guys, sa totoo lang ayoko talaga magpa-remap. So kasi minsan iniisip ko minsan kasi nagsasawa ako sa tunog ng ng pipe ko. So ang gagawin ko, ibabalik ko muna siya sa stock. At kapag gusto ko nang naka-pipe ulit, ibabalik ko na naman yung JVT natin. So ganoon lang guys, kaya ayoko talaga magpa-remap. So sa mga nagtatanong, actually mga boss, hindi ko din po alam. So check natin guys sa mga nagko-comment ng mga nagpa-remap kung mas all goods ba
yung magpa-remap ka kapag ka nag-JVT ka. Napaka-pogi talaga guys ng ng Raider FI oh. Napaka-nipis. So napakaganda talaga ng tindig guys ng Raider. Iba talaga siya. Yan guys, dito ko natatapusin yung vlog natin ngayon. So please like, share, and subscribe mga boss dito sa ating YouTube channel. Abangan nyo na lang guys yung mga susunod na gagawin pa natin sa mga motor natin. Tulad dito syempre sa NMAX natin, dun sa ating Raider, at yung bagong motor natin ngayon guys na Honda Click 125i. So dun sa Honda Click natin guys, maglalagay na tayo ng star mags doon. So pinag-iipunan ko lang guys yung pambili natin ng mags. Dito sa Raider, magmamags din tayo. Tapos bahala na guys kung anong tatakbuhin ng mga vlog natin. So yun guys, please like, share, subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat guys. Ingat kayo palagi.